Okay na. Nakahanda na ba kayo? Nakahanda na ba kayo sa nalalapit kong pagdating? Alam niyo na ang mga palatandaan ng huling panahon at hindi nalilingit sa inyo ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ngunit ako'y nababahala sapagkat ito'y pinagwawalang bahala din ng iba sa inyo. Nakahanda na rin ba ang inyong mga sarili ko ano man ang maganap sa inyo dito sa lupa? Simula nang lalangin ko ang mundo, ang kalayaan ay pinagkaloob ko na. Nasa sa inyo palagi ang pagpapasya. Nasa sa inyo palagi ang pagpili. Piliin sana ninyo palagi ang sa'y kababalan ninyo. Good morning mga kapatid. Maganda yung namasdan ko kanina eh. Napakagandang pagmasdan. Ngayon lang nangyari yun. Biruin mo, before 10, ang dami ng tao. Alam nyo, pag 10 o'clock, eksakto kasi kung lumalabas ng 10. Pag lumabas ako dito na eksaktong 10, makikita ko dyan si Magnoli, si Mando, nakalimutan ko na pangalan mo, Mando. Si Lito, si Vicky, si Baby. Kanina, paglabas ko, ang dami ah. We reverend God. Nagkakaroon ng tunay na respeto, pagsamba sa Diyos. Kung nagagawa natin ito, pwede natin gawin uli. Sabi ng message nasa inyo ang pagpili. Nakita ko si Tess, tsaka si Marisa, nandun na rin. Ba? Naiba yata ang bulang hangin. Mukhang nababanal na iglesia. Yun ang may sinabi kasi dyan ng Diyos na napakagandang pagmasdan. Nasa Psalm 133:1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsisitahan, magkakasama sa pagkakaisa. So, pagkaisahan natin si Kristo. Pagkaisahan natin, luwalhatiin ng Diyos, sambahin ng Diyos, kasi meron tayong faith. Yung faith natin na yun, hindi tayo mamamatay. Buhay tayong kukunin. Mangyayari yun. Sinasabi ng bibig natin, pinaniniwalaan na ating puso't kaisipan, buhay tayo kukunin. Buhay kang kukunin. Kung ano ang pananampalataya mo, mangyayari sa iyo. So, kung nangyayari na nga na nagbabago na ang iglesia, kasi usually, ang member ng HCJ, puro late. Late comers to eh. Pero kanina, paglabas ko, majority. Mataas ang grade natin ngayon. Excellent tayo ngayon. Dalawa naman lagi ang grade lang ng Diyos eh, poor at saka excellent. Yung poor, di tayo nakakaabot sa sukatan. Yung sukatan, excellent ka agad sa Diyos yun eh. 10 o'clock kasi nagsisimula tayo eh. Eh kanina, ang dami, majority. Nagulat nga ako eh. Usually kasi ganun lang eh. Sanay na ako eh, pag 10 o'clock. Sigurado lalabas na ako nun. Alam niyo ba na may sikretong ibinigay ng Diyos sa atin? Kung gusto niyong mabuhay araw-araw na hindi tayo mamamatay, may sikreto. Pag itong sekreto to ginawa natin, dadad na tayo ng Diyos buhay. Ililigtas tayo. Babasahin ko sa inyo ha. Deuteronomy 6:24. At iniutos ng Panginoon sa amin. Kanino ito inuutos? Sa bayan ng Diyos. Sa mga anak niya, sa atin. Na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito. So, gagawin natin lahat ng palatuntunan ng pagiging alagad ni Kristo. Na matakot sa Panginoon natin, Diyos, ibig sabihin ng matakot, sundin mo lahat ng utos. Sa ikabubuti natin, magpakialanman. So, kung magkakaisa pala tayo na sundin lahat ng kautusan ni Kristo araw-araw, magkaisa na magpakalinis, magpakabanal-banal, sa ikabubuti natin. Pag sinabi sa ikabubuti, blessed yun. Pinagpala, spiritually, physically, materially. Upang ingatan niya tayong buhay gaya ng araw na ito. Basahin mo bukas yan, gaya ng araw na ito uli yan. Parang Deuteronomy 13:19 yan eh. Basahin natin ha. Yung Deuteronomy 13:19.
Sa araw na ito eh. Pag binasa mo ito bukas, yun uli yun eh, sa araw na ito. Kumbaga sa ano yun eh, putok sa buho. Parang taga sa panahon. Anytime, laging ngayon. Today is the day of salvation. Kaya kung magkakaisa talaga tayo, naganapin talaga na may takot sa Diyos, na sundin lahat, mangyayari sa atin, siya ikabubuti natin magpakailanman, at nakakatiyak tayong pagpapalain tayo, ililigtas tayong buhay. Nasa atin ang pagpili, sabi, Deuteronomy 30:19, 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksilaban sa iyo sa araw na ito. O basahin mo ulit bukas yun, sa araw na ito na naman. Itong dalawang talatang ito, taga sa panahon eh. Laging pipili ka eh. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay. Kasi nasa iyo pagpili. Ikaw ang pipili. Ano pipiliin mo? Kamatayan ba? Buhay. Pagpapala, sumpa. Kahit yung unbeliever, hindi pipiliin ang kamatayan at sumpa eh. Pero wala silang buhay, wala silang pagpapala. Pero hindi nila pipiliin yun. Eh tayo pa ba hindi pipili sa buhay at pagpapala? Pag buhay at pagpapala, sabi, sundin mo yung kalooban ng Diyos. Ang salita ko, Espiritu at buhay. So, Word of God. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So, kasama na ang mga anak mo. Kasi tinitignan tayo ng Diyos collectively as a church, as a whole. As a corporation, as a family. Kaya sabi ko, maganda grade ng family natin ngayon eh. Excellent. Maganda yung grade. Maliban doon sa ilan-ilan na lang, nasanay mali. Magsanay ka sa kabanalan, hindi sa lake. Na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin mo ang kanyang tinig, at lumakip ka sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay. So yun ang tanong eh, si Kristo na ba ang buhay natin? Ang Diyos na ba buhay natin? Ibig sabihin ng buhay natin, yung ikinabubuhay mo ba ngayon, ay sa Diyos na. Payag ka na ba talaga na talo ka dito sa lupa, hindi mo sundin ang gusto mo, panalo ka naman doon sa langit pagkatapos forever and ever. O panalo ka sa lupa, nasunod mo lahat ng gusto mo, pero natanggap mo na yung pagpapala at saka yung reward mo. Ikaw ang mamili. Upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na ibibigay sa kanila. Ang gagawin kasi natin talaga, para maunawaan natin lubos ang kalooban ng Diyos, meditate the word day and night. Kasi hindi sapat yung basahin mo eh. Kasi pag nabasa mo, binabasa mo, nalaman mo. Yung pag meditate kasi, tuturuan ka ng Diyos, ipaliliwanag sa iyo yung nabasa mo. Kaya pag i-meditate mo yung Word of God, dadating sa iyo yung revelation. Dadating sa iyo yung new revelation. The new meaning. Bagong-bago, pero hindi lumalaban sa salita. Nare-realize mo ngayon, ganun pala dapat gawin. Uudyuhan ka ng Diyos, ganun ang gawin mo. So, meditation, para guminhawa at pagpalain. Joshua 1:8. Parang pag meditate sa sarili yan eh. Pag hindi mo meditate ang sarili mo, hindi mo makikita yung palpak mo eh. Hindi mo, kasi magsasalamin ka eh, para makita mo yung mukha mo, magsasalamin ka, di ba? Eh pag nagsalamin ka doon sa salamin na magagandang salamin, pogi ka doon, maganda ka doon. Pero magsalamin ka sa salita ng Diyos, tingnan natin kung pogi ka pa. Kasi pag nagsalamin ka sa salita ng Diyos, ikukumpare mo yung sarili mo sa salita ng Diyos eh. Kaya sabi, yung mga Kristiyano daw, nakakalimutan ng kanya sarili, yung tunay na sarili, nakakalimutan pagdakay. Nakakalimutan na niya Kristiyano siya. Para hindi mo makakalimutan, magsalamin ka. Para makikita mo yung sarili mo, at sa salamin gagamitin mo, Word of God. Makikita mo, pag hindi ka hindi pa ako nakakasunod sa Word of God. Magsusundin ko Word of God. So, meditation ang tawag doon. Ang aklat na ito, Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan, ay huwag maiiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kasi para masunod mo daw lahat. Kasi may mga Kristiyano, hindi naman sumusunod sa lahat ng utos eh. Kaya yung Passover nung araw sa Israel, natatandaan niyo, mamamatay ang mga panganay.
Eh tayo yung mga hindi namatay ang Panginoon ng Israel. May sinabi ang Panginoon dun kukuha kayo ng kordero sapat sa inyong pamilya, kukuha kayo ng gulay na mapapait, at magbibigtis kayo, at mabilis nyo kakainin yung kordero at ang gulay na mapait. So, hindi lang masarap na utos ng Diyos ang susundin natin. Meron din tayong kakainin mapapait na gulay. At ang mapapait, mahusay yan sa sakit. Lahat ng mapait, mahusay sa sakit yan. Ang palaya. Gaganda blood sugar mo dyan. Mapait yan Iinom ka ng konting beer. Maraming nutrients, minerals siya, konti lang. So, mapapait. Lahat ng bagay na, pag mapait, ayaw kainin Hindi nila alam na yung mapapait. Bakit nagsama ng mapait na gulay ang Diyos? Hindi mabuti yun. Di sana, gulay na lang basta sinama ng Diyos. Bakit siya Passover? Ang kaligtasan mo, kakain ka ng kordero ni Kristo ang salita at mapapait na gulay. Bibilisan mo ba? At nakikita ang tanda sa pintuan ng iyong bahay dugo. Noong una pa, ginawa ng salvation. Ipinakita yung Passover o salvation, yung anino, bago dumating yung tunay na pinanggalingan si Kristo. Yung dugo ni Kristo, lalampas yung death destroyer. Yung angel of death, lalampas pag may dugo nakita sa hamba, sa pintuan. Ganon din ngayon pag may dugo ka ni Kristo, hindi ka papatayin. Mananatili kang buhay, nakapreserve. Sabi sa Psalm 31:23, He preserved the faithful. Sa araw na ito, buhay tayo, hindi tayo mamamatay. Kukunin tayo ng Panginoong Yesus buhay. Basta sundin mo lahat ng kautusan ito, i-meditate mo. Pag naiintindihan mo, ganapin mo. Kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. So lahat ng business of life, lakad Saan ka lalakad? Business yun Pupunta ako doon. Saan ka pupunta? May aasikasuhin ako. Sa lahat ng any business of life, spiritual, physical, material, social, at kung magkagayon, magtatango ka ng mabuting kawakasan. Yun din ang binasa ko sa inyo sa Deuteronomy 6:24, di ba? Pag nasunod mo lahat, ginhawa at magiging mabuti buhay mo, maganda kawakasan mo. Pinagpala ang buhay mo sa lahat ng bagay. Kaya tignan mo sarili mo, magsalamin ka. Chikin mo yung sarili mo. Kasi pag sinig mo yung mukha mo sa salamin pag idinigay mo, ang dami ko palang butas-butas sa mukha. Laki-laki pala ng ilong ko. Yung palang aking bibig, baligo. Ang ngipin ko pala, wala na, bunot na halos lahat. Ang kilay ko pala, hindi pala maitim. Kung konti pa ang pinikmat ako, mauubos na. Ang buho ko, makakalbo na. Diba? Titignan mo yung spiritual naman, yung kaluluwa ko. At pagkatapos, hatulan mo sarili mo. Pagtingin mo sa salamin, checkin mo, para meron ka ng conclusion sa sarili mo. Tumulang ko. Ito gagawin ko, Lord, tulungan mo ko. Hanggang sa abutin natin lahat ng pananampalataya. Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat. So, ibig sabihin, aabot tayo lahat sa awa ng Diyos. Hihintayin niya tayo, aabutin natin lahat. Ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ang pagkakaisa ng pananampalataya kay Kristo. Meron na tayong isang isip, isang kalooban, isang damdamin, isang kaluluwa, na magpakabanal-banal, sundin ang Ebanghelyo ni Kristo, lahat ng utos. Doon tayo magkakaisa. Nang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, yung maturity of man, 30 years old, si Kristo, matured na siya. 3 years siyang naglingkod, tinapos ang Ebanghelyo niya. Tinapos niya yung mission niya, 33, tapos na. Kaya konti lang ang tanda natin sa Panginoon na tanda niya sa atin. Pagdating doon sa langit, makakakita tayo ng matanda doon, yung Ama. Ama yun si Kristo medyo matanda ng konti sa atin yun. 3 years lang naman, hindi masyadong halata. Makikita natin, nandun tayo sa prime of life, kahit yung fetus pa lang, prime of life na. Kasi kaluluwa na yun May buhay na yun Ang unang nilikha ng Diyos sa tao ay ang kanyang puso. Hindi nyo napansin, pag may pumipintig na sa buntis, sabihin buntis na, naglilihin na siya. Puso yun Ibig sabihin, may kaluluwa na, may buhay na. Ang puso ay buhay, yun ang kaluluwa. Tapos bubuuin dun yung utak. Kaya ang kinakailangan maghari sa atin yung puso, yun ang panganay Yun ang matanda. Dapat sumusunod ka sa matanda. Yung isip, susunod lang sa puso.
Kasi matanda ang puso eh. Unang nilikha ang puso eh. Tapos yung isip, yung utak, lahat sunod-sunod na. 2 months eh. 2 months period, buo na yung bata eh. Hintayin na lang ang 9 months. Pero minsan may 7 months, nanganganak na. Kasi buo na rin yun eh. Buong-buo na yung 7 months. Hanggang, yung 9 talaga, mature na mature, ilalabas na. Wala nang problema. Yung 7 eh, medyo delikado pa yun eh. Pero buo na. So, nandun na yung maturity. Ganon din ang buhay natin bilang Kristiyano. Unti-unting pagpapakabanal from faith to faith, from glory to glory. Hanggang sa abutin natin lahat yung pagkakaisa ng pananampalataya na sa tuwing lalapas din ako dito, alas 10 ng umaga, makikita ko na naman maganda na talagang gusto nating luwalhatiin ng Diyos, gusto nating sambahin. Kasi dumarating ka na maaga, nasa isip mo, sasambahin ko ang Diyos ko, pararangalan ko ang Diyos ko. Yun ang gusto ng Diyos. Yung iniibig natin siya, the only God na ating minamahal. The only one. Na higit sa lahat ng bagay, iniibig natin na Diyos. Pararangalan natin, sasambahin. Dito nga lang tayo nakakaganti sa Diyos, sa pagsamba, sa pagpupurit, pasasalamat eh. Ano ba nagagawa natin sa Diyos? May magagawa ka ba sa Diyos? Wala, Diyos yun eh. Kahit ano gawin mo, walang Diyos pa rin siya. Pero pag gumawa ka ng masama, tatapo ka sa impyerno. Pag gumawa ka naman ng pagsunod sa Kanya, pagpapalain ka. So, magpakabanal ka at magpakasama ka, bali wala. Ano yun? Diyos pa rin siya. Eh tayo. Binigyan lang tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So, parang meron kang lupa. Sa'yo yung lupa, pero wala ka pa titulo. Pero binigyan ka ng right to own a land, a parcel of land. So, yung nasa iyo, right pa lang. Babayaran mo yun, hanggang sa mabayaran mo lahat, bibigyan ka ng titulo. Unti-unting pagbabayan. So, ganun din tayo. Bibili tayo sa Diyos eh. Bumili kayo sa akin ng kabanalan ng walang pera. Eh, hindi na, tatanggap ba ng pera Diyos? Unti-unti eh. Yung isip natin, damdamin ng kalooban, unti-unting magiging katulad ni Cristo. So, ano yan eh? Installment. For payments tayo. Hindi kaya ng cash eh. Hindi kaya. Kahit yung pagkakalikha ng Diyos, hindi naman cash installment eh. On the first day, He created, let there be light. And then, He created hanggang so and so forth. Yung creation, unti-unti din eh. Tapos, nagpahinga siya on the 7th day. Pinagbasdan niya yung kanyang gawa. Hindi niya napapansin, katulad tayo ng Diyos. Kahit anong bagay na ginawa mo, kahit maliit, pagkatapos, binabalikan mo yung ginawa mo, tapos tinitignan mo, ganda pala, tapos babalikan mo na naman, hindi ko naburato, di ba? Pero nasisiyahan ka sa ginawa mo, babalik-balikan mo, para mga kriminal din yan eh. Halimbawa, mayroong pinatayan siyang kriminal sa isang lugar na yon, binabalikan ng kriminal yun. Kaya yung magagaling na detective, minsan nasusunod ang problema dahil sa ganun eh. Kasi babalikan ng kriminal yun, titignan niya yung ginawa niyang krimen dun eh. Ganon din tayo, ganon ang Diyos eh. Pagkatapos ng paglikha niya, sabi niya, it is all very good. Napakaganda pala, napakabuti na nilikha ko. Nagpahinga siya. Diyos na nga yun, hindi napapagod, nagpahinga. Kaya nga tayo, nagpapahinga tayo every Sunday. Pag nagpahinga tayo, kasama tayo ng Diyos. So kapag magpapahinga kasama na, you reverend God. Bigyan natin siya ng matinding respeto at pagmamahal at pagpupurit, pagdakay at pagsamba. Dumating tayo. Nagagawa niyo dumating ng before 10 o nakaya niyo, di magagawa niyo ulit. Yung mga krimen, dyan din nasosolve eh. Tinitignan na yun, diba? May naganap na krimen, ganito ng paraan ng pagpatay, naka-record yun. Pag meron na namang krimen, parang gano'n, bubulan natin ng pulis yun eh. Natitrace nila kung sino yung suspect doon. Alam na nila. So, makikita eh, kahit sa bata, sabi ng Psalm, makikita mo ang bata sa kanyang maliit ng pagkagulang pala, alam mo na kung ano kararatingan ng bata. Usually, makikita mo yung bata kung ano magiging siya. Katulad ng singer na natalo sa Asia's Got Talent, meron dong yung ang tindi ng boses no, kaya lang natalo sa sa mga pagsisend ng mga magbo-voting eh. Eh yung bata pa, wala daw ginawa yan, kundi umawak ng mic, magkakanta. O bata pa lang, meron na pangarap niya. So ang pangarap, nilagyan ng ability, magiging tagumpay. Kasi nasa mind at puso niya, may ability, magtatagumpay. Usually, lahat ng nagtagumpay, meron siyang ability. Gustong-gusto niya rin yun. Ganun din ang paligtasan eh. Binigyan tayo ng Diyos ng ability, ng kapangyarihang magpakabanal-banal. Gustong-gusto mo, mula nung isilang ka, sanggol ka pa lang, gusto mo na magpakabanal-banal.
So hanggang sa pagtanda mo, magpapakabanal-banal ka. Dadalhin mo yun eh. Kaya sabi ng Diyos, turuan nyo sila habang sila'y bata. Paglaki nila, hindi nila iiwalayan eh. So, yung mga wala pang anak, o yung may mga anak na, hanggang 12 years old, kailangan paluin nyo yan pag mali. Pero minsan lang, sabi, paluin pa minsan. Kasi meron yatang gagawin batas eh. Hindi dapat paluin yung sabi ng mga ano klase psychiatrist to, walang karunungan. Pero yung mo, pagbabawal yung pagpalo, sinabi ng Diyos, pag hindi mo pinalo, hindi mo mahal ang anak mo. Pero paminsan lang, sabi ng Bible. Kasi ang ginagawa nila, palo ng palo, tsaka sa puwit lang, doon sa hindi makaka-accident, pag nakakuha ng pangataw, pinapalo, kahit saan eh. Salbahe yung mga magulang eh. Nadadamay tuloy yung mga Kristiyanong magulang. Kailangan paluin hanggang 12, usually 12 years old yung hindi pa nakakaunawa eh. 13 to 17, minor age yan, mali pa rin ang mga decision yan, wala pa sa major age. Dahil usually 12 eh. Pero si Jesus nga, 12 years old pa lang, nagtuturo na sa mga abogado at judge. 12 years old pa lang. Kailangan, para maging masagana tayo sa lahat ng bagay, siyasatin natin. Siyasatin natin ang kautusan ni Kristo na may kalayaan. Ibig sabihin, hindi ka napipilitan sumunod. Yung magpagpunta nyo rito di ba udyok ng Espiritu sa inyo? Pupunta ako ng maaga, sasambahin ko ang Diyos ko. Yun naman si Elizabeth, pumunta ka ng late, pwede naman. Oo nga, late, pwede naman. Nasamba din naman ako eh. Pero yung udyok ng Espiritu, pumunta ka before 10, eksakto. God is a perfect God. Sasagana ka sa lahat ng bagay kapag ginagawa mo to ng may sariling kalayaan. James 1:25. Umiikot na naman ang preaching natin sa message ni Baby tsaka ni Evelyn. Laging may confirmation ng prophet tsaka pastor. Hindi naman kami nag-uusap-usap niyan. Pero laging eksakto. Bakit? To confirm na iisa ang Diyos natin. Iisa ang Espiritu ni Evelyn at ni Baby sa Espiritu nasa akin at Espiritu nasa inyo. Iisa lang, Holy Spirit. Ngunit ang nagsisiyasat. So meditate, siyasatin mo. Nang sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. At nananatiling gayon. So do not fall from faith. Kasi merong magsasawa eh. Si Judas nagsawa sa pagka-apostol eh. Naging tulisan na lang uli eh. Si Balaam nagsawa pagka-propeta. Nagbente. Si Kore, si Datan, si Aban nagsawa. Si Lucifer nagsawa sa pagiging anghel. Gusto niya hari na siya. Diyos na siya. May nahuhulog eh. At ang gumagawa nun, ikaw eh. Wala naman nag-utos kay Lucifer na gawin yun. Siya yun eh. Wala naman siya naka-imbanghelyo doon sa wanted angels. Pero siya ang nagdesisyon gumawa nun. So wala kang sisisihin kundi sarili mo. Ikaw ang magdidesisyon eh. Ikaw ang pipili eh. Nananatilong gayon na hindi tagapakinig lamang na lumilimot. Nagkakaroon ng amnesia ang mga Kristiyano, nakakalimot lagi. Kristiyano ba ako? O nga pala. Kundi tagapagtupad na gumagawa ay pagpapalain ang tahang ito sa lahat ng kanyang ginagawa. So any business of life, pagpapalain ka. I-meditate mo ang Word of God, malaman mo kung ano gagawin. Pag naturo ka, sundin mo. Lahat ng utos ni Kristo. Hindi naman makakasama, makakabuti sa iyo. Mag-uutos ba ang Diyos na makakasama sa tao? Mag-isip kayo kahit isa lang. Utos ng Diyos na makakasama sa iyo. Kahit nga honey, sabi, kumain kayo ng honey. Sapagkat complete food siya eh. Pero huwag kayong magbibigay ng honey sa baby. Delikado sa baby. Milk. Kasi yung milk and honey, sabi, yung pupuntahan ninyo, flowing of milk and honey. Yung milk kasi, complete foods for the children. From 1 year old, 9 months, 1 year old to 17 years old. Yung 18, above, honey na yun. Complete foods din ng honey. Lahat ng nutrients nasa honey. Lahat ng nutrients nasa milk. Pag baby ka pa lang hanggang sa adolescent period, hanggang sa maturity. Yung dalawang yun ang flowing, sabi. Ibig sabihin, para sa lahat ng ages. To all ages yung pagpapala ng Diyos. Pag narating niyo yung promise land, to all ages ang pagpapala ko. Mula sa bata hanggang sa matanda. Gawin niyo lang ang kautusan ko, maging dedicated talaga, maging tapat. Deuteronomy, Luke 1:70-75. Ito'y laging gagawin hindi ka lilimot. Pinagpapasyahan mong gawin to the rest of your life. Handa ka bang gawin yun? Na ipinagkaloob sa atin
na yamang nakaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Sa kabanalan, sa katwiran, at sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. So the rest of our lives, lahat ng natitirang araw natin, ipaglilingkod natin sa Diyos sa kabanalan. Kasi yung first 40 years natin, nagawa natin gusto natin. Once in your life, naging malandi ka rin. Once in your life, naging ano ka rin, nasama sa magulang. Once in your life, na-enjoy mo talaga, sarap din ng pagkabata. Pagdating ng yung high school days mo, na-enjoy mo rin yun, sarap ng high school days. Yung college day, hindi masyadong masarap na yun. Pero you enjoy that, nagawa mo lahat. Tapos nung tawagin ka ng Diyos, hindi ko alam kung kailan ka tinawag, 40 years naman, ihahanda ka. Tuturuan ka. Hanggang sa mag-mature ka na, maintindihan mo na lahat ng gagawin mo. Yung last 40 years mo, ipaglilingkod mo na sa Diyos, the rest of your life na. Katulad ng nangyari kay Moses, sabi sa Genesis 6:3, hanggang 120 years old na lang ibibigay niya eh. So hindi nalalampas doon, kaya ang ginamit niya si Moses, 120 years old. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman. Gayunman magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Kung titingnan niyo si Moses, namatay yun, hindi lumabo mata, hindi nanghina. Usually, pag namamatay ang matanda, sasakit eh. Bakit? Pinatay ng Diyos. Pero bago siya pinatay, dinala spirit niya sa promised land. Titignan mo lang, hindi ka makakapasok dyan. Tignan mo yung promised land, yan napapasukan ng mga anak ko. Second generation. And we are the second generation people ng LCJ. First generation, nalalos na lahat. We are the second generation, the third generation. Usually, ang generation is 70 to 80 years old eh. Yan ang one generation. Psalm 90. Usually, ito generation ng tao ngayon, hindi katulad ng araw eh. 100 years, 200, 300 generation nila. Tayo hindi. Swerte na yung 80 isang generation. Psalm 90:10. Ang mga kaarawan ng aming taon ay 70 taon. So, 70 years, usually ngayon. O kung dahil sa kalakasan, maganda kinakain mo. May iwas ka sa pang-cholesterol, blood sa high blood, sa diabetes, arthritis, umiiwas ka sa mga pagkain na yan, magiging malakas ang katawan mo. Ay 80 taon, nadagdagan pa ng 10 years yung 70 mo, 80. Usually yan. Sa panahon natin ngayon, yan ang generation natin. 70 to 80. Kaya pag nakaabot ka ng 70, matindi na yun. Matindi na yun. Biruin mo 70 at kung malakas ka pa, at talagang inaalagaan mo yung katawan mong 80. Pero pag ikaw ay talagang abusado sa katawan, katulad ko, mula nung 13 years old up to 28 years old, wala akong ginawa kundi maglasing, magdumurog, manigarilyo, lahat. Lahat na ng bisyo, ginawa ko. Buti na lang may Diyos. Buti na lang tinawag ako. Hindi, wala na. Kasi pag nagdadrugs ka, iba na isip mo eh. Ang nasa isip ko, iba na eh. Alam niyo ba kung ano nasa isip ko noon? Magpapayaman ako. Sabi ko, paano naman ako yayaman? Mag-hold up kami ng bangko. Pag naka-hold up ako ng bangko, marami na kami pera, magtatayo ako ng isang company. Front, kukuha ko ng abogado magaling. Pag may kaso mga member ko, may abogado na kami. Tapos bibigyan ko itatay at nanay ko ng milyon-milyon. Tapos hindi na ako magpapakita sa kanila, susulat ko lang na, yan, bayad na ako sa lahat ng utang ko sa inyo, iiwan ko na kayo. Yun ang plano ko nun. Nung panahon ang utak ko, naglilibaliw. Nagliligaling. Meron pala Diyos na tataw. Hindi pala ako pinuno ng sindikato, pinuno pala ng iglesia ng Diyos. Iba pala yung sindikatong pampupunuan ko, sa Diyos pala. Hindi pala sa demonyo. Pero plano ko na yun. Wala na makakapigil sa akin, nagpasya na ako nun eh. Buti na lang, sumingit ang Diyos. Teka. Mga angel, gawa ng paraan ito. Didiretso ito, kilala ko ito. Kung ano din desisyon nito, gagawin eh. Yun, di nangyari nga. Tinawag ako ng Diyos. At kung tawagin ako ng Diyos, hindi pa rin talaga ako consecrated o committed ng todo. Hindi. Para din akong katulad nyo nung araw, unti-unti. Hindi naman yung antimano naging Kristiyano. Nung una, masigasig dahil puro damdamin eh.
Masigasig ka, masaya ka. Pero aanisin na ng Diyos yung damdamin eh. Mabubuhay ka na sa pananampalataya. Sa hindi nararamdaman, damdamin, nararamdaman eh. Binibigyan ka pa ng Diyos ng masayang damdamin para ganapin mo, inalis na yun. So, mananampalataya, you are on your own. O hanggang sa dumating yung panahon na sabi ko, maraming sitwasyon sa buhay ko, kailangan ko na mag-commit. Baka mamaya mamatay ako, sayang. Kasi lahat ng ginagawa ko sa ikamamatay eh. Kung madedo ako, sayang naman. Kung mamamatay ako, haharap ako sa Diyos. Paano ngayon yun? Hindi ako nakasunod, so dapat ako sumunod. Magdidesisyon na talaga ako. Until at this very moment, araw-araw ako pumipili, araw-araw ako nagpapasya. Pinipili ko ang Diyos. Sa umaga pa lang, paplanuhin ko na. Halimbawa, bukas, Sunday. O Panginoon, Sunday, kailangan ganito, ganyan. Sasambahin kita sa ganda ng kabanalan na i-focus mo yung isip kong nagliliwaliw. Yung aking damdamin ng kalooban, sasambahin kita, yung sikay na glory, maranasan na. So lahat ng gagawin mo, sasabihin mo eh. Sa awa ng Diyos naman, lahat ng ipinagpempre natin, dinidinig naman ng Diyos. Pinapatunayan niya. Halos lahat ng prayer ko, ang huling-huling prayer ko na nangyari si Jembo. Wala kaming pera noon, 33,000 yung hinihingi. Pupunta ng Kuwait si Jembo eh. Tapos yung ibang gastusin pa. Sabi ko, the Lord will provide. Relax ka lang dyan. O ngayon, ang anak ko nandun na, nagpapadala na ng pera sa amin. Utik-utik. Bellman siya dun. Sa Kuwait. Ang gaganda daw ng mga produkto. Mura na. Talagang quality pa. Ayos siya na. Pinagpahala ka talaga ng Diyos dyan. Ngayon daw, hindi mahilig mag-tip yung mga nandun. Sabi ko, makukuha sa prayer yan. Relax ka lang. We can make it by prayers. Prayers can move mountains. Ilalagay natin sa puso ng mga tao yan na bigyan ka ng tip kahit ayaw nila. Gagawa ang Diyos dyan, maniwala ka lang. Pagtulog mo, Lord, bukas po, dami kong tip. Paggising mo, Lord, salamat po, dami kong tip. Ganun lang. Pasalamatan mo, sabihin mo until sa time makatuwa, dami-dami mo ang tip na nakukuha. Kasi it is faith eh. It is done unto you as you believe. Araw-araw nagpe-pray ako, Panginoon, lahat kami bigyan mo ng pagdanasan, hindi mo ko naman pwedeng puwersahin ng iglesia na talagang magpakabanal-banal na lahat. Walang mamamatay sa aming buhay. Kasi ayoko nung may namamatayan eh. Sa lahat, yun ang pinaka-ayoko, yung may mamamatay sa amin. Paano bang nakakainis may mamatay sa inyo? Napakalungkot nun. Tapos para bang nawala ang Diyos ng mga panahon na yun. Kaya sabi ko, Panginoon, ako at ang buong iglesia, walang mamamatay. Kung ano ang pagkukulang ng iglesia, sige, sasaluhin ko. Basta wala lang mamamatay. Basta walang mamamatay sa amin. Araw-araw yun, yun ang hinihingi ko sa Diyos. Tulungan naman tayo ng Diyos na bawat isa sa inyo, bagamat tinitingnan tayo ng Diyos collectively as a church, individually rin. Tinitingnan ng puso mo kung talagang totoo ka ba? Nagpapakabanal-banal ba to? Gagawa ang Diyos eh. Kasi meron siyang lumapit kay Kristo, sabi na yung isa, may ketong eh. Panginoon, Panginoon, linisin mo po ako. Sabi ni Kristo, ano? Gusto mo mangyari? Linisin mo po ang ketong ko. Di sige, gugustuhin ko rin linisin mo. Yung nangyari sa langit, mangyari sa lupa. Meron prayer na gano'n, di ba? Your will be done on earth as it is in heaven. So, ang will of heaven, nakasulat sa Bible. So, gagawin mo na lang yung will of God sa earth. Yung sinabi sa akin ni Vicky noon. Ako, Vicky, may napapasin ako sa'yo, nakaka-worship ka na every Sunday. Sabi niya, ginusto ko eh. Ako, oo nga, kasi gugustuhin mo yung gusto sa langit, gustuhin mo sa lupa. O mamimintain mo na yan, nagawa mo na, magagawa mo na uli. May record ka na ng sa Book of Life eh. Nagawa mo na, magagawa mo uli. Parang krimen nga yan eh. Pag nagawa mo mang-hold up at pumatay, magagawa mo uli yung mang-hold up at pumatay eh. Hanggang sa masanay ka ng pumatay at mang-hold up. Ganon din ang kabanalan eh. Pag nasanay ka ng before 10 nagpupunta at nagpapakalinis ka sa buhay, magagawa mo na yun eh. Hanggang sa masanay ka na. Magsasanay ka sa kabanalan. Sabi sa 1 Timothy, Timothy 4:7-8. Dadapot itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Sabi ng Romans 7:12,
ang salita mo, O Diyos, ay mabuti, banal, at matuwid. So, yung salita ng Diyos ang kabanalan. Ginagawa mo yung salita ng Diyos. So, nasa kabanalan ka. Sinusunod mo lagi yung word of God, nasanay ka sa kabanalan. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan, ay may kaunting pakinabang. Kaunti lang pakinabang yan. Di gulo dating mo, kaya sexy. Kasi na-maintain mo yung body mo, nagiging sexy, maskulado. Pero sa katawan lang yan, yung kaluluwa at espiritu. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng bagay ay pakikinabangan. So, importante yung kapakinabangan ng espiritu at kaluluwa kasi mayroong second judgment eh. May eternal life eh. Mas maganda doon ka sa eternal life. Hindi yung papogi ka ng paganda. Pero yung kaluluwa mo, inuuod. Para kang nicho na pariseo na marmol yung labas, puti-puti, ang linis. Yung katawan mo, okay, ang ganda. Nagniningning, lagi nakamayra. Nagniningning, yung kaluluwa mo, inuuod, maitim ang budhi mo. What's the use? Useless, papalitan yun. Sapagkat ang pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng bagay ay pakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So, may pangako sa buhay na ito, sabi, yung nag-iwan ng kanyang ama, ng anak, ng hanap buhay, ng lupa't bahay, dahil sa akin, tatanggap ng makapupong pagpapala. 100-fold na pagpapala sa buhay na ito. So, ganun din tayo. Bago tayo bigyan ng eternal life, bago dumating si Kristo, magpapakabanan-banan ng iglesia, susunod sa lahat ng utos, sasagana ka sa pera, sa katawan, sa espiritu, sasagana ka sa lahat, and then pagbaba ni Kristo, buhay tayong puhunin. Napakaganda niyan eh. Hindi ito imagination o fantasy, realidad ito. Hindi lang ito iniisip natin, ginagawa natin ito. Kasi yung ginagawa mo, sinasalita mo, yun ang future mo eh. Kaya sabi, iwasan mo yung katang masasama at mawawalang kabuluhang kaisipan. Kasi ipagsusulit mo yung iniisip mo eh. Kaya si Satanas naglalagay ng masamang isip. Pag tinuloy mo yung isip na yun, puro masama na yun. O kaya minsan nag-iisip din tayo ng masama. So what? Kasalanan yun eh. Change the topic. Erase mo. Change your mind. Hanggang sa masanay na tayo, wala nang evil thoughts. Wala nang evil minds. Puro pagsunod na lang sa kalooban ng Diyos. Pagdating ni Kristo, buhay kang kukunin. 100%. Kasi nakakatakot yung mag-fall away. Yung magsawa ka. Kasi may nagsasawa eh. Kaya nag-warning ang Panginoon. 2 Peter 3:17. Hindi niya sana ito sasabihin eh, kung hindi nangyayari. Nangyari ito sa Israel eh. Sabi ng Israel, asan yung flowing of milk and honey? Sabi mo, pagpunta natin dito sa ilang, flowing of milk and honey. Asan na? Wala naman eh. Babalik kami sa Egypt. Babalik sila sa sanlibutan sa dating pagkatao. Marami ang bumalik sa sanlibutan dating pagkatao. Nawala yung pagtitiyaga eh. Pinili nila yun. Tulad sila doon. Si Lucifer, nagsawa eh. Nagsawa siya na sunod sa Diyos eh. Gusto niya, siya naman ang mag-utos at siya sundin. O yun, nangyari naman yung ambisyon niya. Nangyari. Diyos ng kadiliman. May nagasunod siya, mga demonyo. Nagawa naman niya. Kaya nasa masama. Dapat siya mabuti. 2 Peter 3:17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una, ang bagay na ito, magsipag-ingat kayo. So, ang pinag-iingat, yung sarili mo, kasi ikaw ang magwawala niyan eh. Mahirap awatin yung nagwawala eh. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. So, magsawa ka na, umayaw ka na. Ilalagay ni Satanas siya sa isip mo, open yan eh. Umayaw ka na, tumalikod ka na, puro hirap na lang inaabot mo eh. Kahit pa puro hirap eh, may kapalit naman to, duway na walang harap, pakialam mo. Dapat labanan mo siya rin na cywar yan eh. Labanan mo rin siya para manakbo. Kasi ikaw ang pipili. 2 John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Hindi sinasabi mag-ingat kayo kay Satanas. Hindi nga, nangaligtas na nga tayo sa kaaway, sabi. Kaya maglingkod na tayo sa Diyos sa kabanalan, sa katuwiran, the rest of our life. Luke 1:74-75. 2 John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. So, sino may kasalanan? Ikaw. Yung sarili mo, dinesisyonan yun eh. Hindi mo naman pwede kasi ito eh. Katulad ng ginawa ni Eva. Kasi dinaya ako nung ahas eh.
Imbis na yung sarili, hindi. Pagdating kay Adan, ganun din eh. Pinakain kasi yun ng babae. Walang pagsisisi, walang admission of guilt. Walang acceptance eh. Sarili mo, ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang nagdesisyon eh. Huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. So, pwede mong iwala eh. Kasi yung ibinigay sa iyong kapangyarihan na maging anak ng Diyos, right lang yun eh. Wala ka pang titulo. Sa langit mo patatanggapin ang titulo pag hinatulan. Romans 3:4. Hanggat hindi pa naghahatulan, wala kang titulo. Right pa lang. John 1:12. Yung pinagkalooban ng Diyos na maging anak ng Diyos, pinagkalooban maging anak ng Diyos. So, magiging anak ka ng Diyos talaga. So, gawin mo, maging anak ka ng Diyos talaga. Para tumanggap ka ng, ng titulo, ng lupa doon sa New Jerusalem. Sabi dito, Romans 3:4, huwag naman mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, dadapot ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw mahatulan. So yung mga masalita mo, huwag kang basta magsasalita ng isang bagay na mangangako na hindi mo gagawin, o magsasalita ng bagay na hindi mo naman gagawin. At kapag tayo nahatulan, at saka lang natin tatanggapin ng titulo. So sa ngayon, tignan mo mabuting sarili mo. Pag sinasabi ni Satanas sa'yo, last days na ngayon, falling away faith ka na. Sumunod ka sa iba mo kapatiran. Nag-fall away na, mag-fall away ka na rin. Kasi yun ang Espiritong dumadaloy sa huling araw. Sabi sa 1 Timothy 4. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. So, hindi nyo napapansin? Yung marami tayong kapatiran, bumukod na sa LCJ, nagtayo ng kanya-kanya. Romans 10:3, ang ginawa nila, sarili nilang katuwiran. Mama, what did Dennis have a mother? Romans 10:3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na mahitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Gusto nila yung kanila eh. Yung kaisipan nila, damdamin. Hindi yung dekreto ni Brother Manny. Buo yung iglesia eh. Bakit mo winasak? Ay di winasak ka din ng Diyos. Eh sana maligtas pa yung mga humiwalay. Kasi sinasabi sa Luke, sa Jude, kung ano yung paghihiwalay. Kanino yung paghihiwalay? Sa 19 sabi, ang mga ito ang nagsisigawan ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Kapag humihiwalay ka, ibig sabihin, binubunod ka ng Ama, hindi ka talaga halaman. Walang Espiritu Santo yung humihiwalay. At yung nagtatakwil, hindi tao tinatakwil. 1 Thessalonians 4:8. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Kaya pag itinakwil mo si Brother Manny na ginawa ng manami sa atin, ang itinakwil nila si Kristo na nagsugo kay Brother Manny. Pag itinakwil nyo ko, itinakwil nyo si Brother Manny dahil isinugo ako eh. Pag may nagtakwil sa inyo, ang itinakwil ako dahil ako nagsugo sa inyo. So down the line eh. So kinakailangan nakakabit ka doon sa sangay. Si Kristo nakakabit sa Ama. Si Brother Manny nakakabit kay Kristo. Ako nakakabit kay Brother Manny. Nakakabit kayo sa akin lahat. Para dumadaloy ang isang espiritu. Basahin uli natin yung 133 ng Psalm na pagkaganda-gandang pagmasdan. Ang pagpapala bubuhos. At ang buhay na walang hanggan ang huli nito. Psalm 133, 1-3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis sa ulo. So mula sa ulo. Sino ba ang ulo natin dito sa iglesia? Si Kristo. Sino yung represent ng ulo? Si Brother Manny. So mula kay Brother Manny na tumutulo sa balbas
Di dadaan sa mukha, pupunta sa balbas, lahat ng hinirang sa akin. Sa makatwid bagay sa balbas ni Aaron, yung high priest. Si Kristo high priest sa tao dito sa lupa, si Brother Manny high priest. May mga priest na itinalaga. Ako yun. Ako na lang ang nananabi doon. Na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot, so the rest. Tumulo ang langis. Sa ulo, pumunta sa balbas, pumunta sa paa, sa laylayan. Ibig sabihin, bukid kayo ng lahat yun. So, tinutuluan tayo ng langis ng Diyos o pagpapala ng Diyos. Lahat, mula sa ulo hanggang sa paa. Gaya ng hamog sa Hermon, na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Sa makatwid bagay, ang buhay na magpakailan pa man. So, buhay tayo kukunin. Hindi tayo mamamatay. Amen? Amen.